Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Pagkatapos maisip ang lahat, biglang nagmamadaling tumakbo ang sugo na si Liu Qingming patungo sa ating bida, habang paulit-ulit na sumisigaw ng may kaba at paggalang, Senior Ye, ako si Qingming, may mga mata ngunit hindi nakilala ang bundok tay. Labis akong naging bastos kanina, patawarin mo ako, Senior. Agad namang nagtaka si Ye Junlin, nakataas ang mga kilay, at malamig na tinanong kung sino ba itong matandang biglang sumulpot sa kanyang harapan. Doon marahang sumabat si Shu Yunyan, na para bang isang tagapagsalaysay ng lihim, at ipinakilala ang matanda, Junior Brother Ye, hindi ko pa kayo na ipapakilala, siya ay isang sugo mula sa Xuantian Holy Land, dumating dito upang bumisita sa ating Xuantian sect. Ngumiti ng maamo si Liu Qingming, halos nakaluhod ang puso sa kanyang mga salita, Senior Ye, tawagin mo na lang akong Xiao Liu, sapat na para sa aking buong buhay na makilala ka. Pagkaraan, bigla siyang tumalikod, bahagyang ibinaba ang kanyang kasuutan bilang tanda ng pagpapakumbaba, at nagmakaawa, bilang sinaunang Heavenly Emperor, pakiusap, bigyan mo si Qingming ng iyong lagda. Napakunot ang noo ni Ye Junlin, naguguluhan sa mga salitang, sinaunang Heavenly Emperor. Dahil dito, walang pag-aalinlangan na lumuhad si Liu Qingming sa sahig, at buong paniniwala niyang sinabi, Senior Ye, tigilan mo na ang pagiging napakababang loob. Noong Qingming Festival ay marami akong nabasang sinaunang aklat, hindi ako maaaring magkamali, ikaw ay tiyak na ang sinaunang Heavenly Emperor, ayon sa Kunlun Ancient Book, ang Investiture of the Gods, ang Heavenly Emperor ay isinilang mula sa primordial chaos ng universo, lumikha ng langit at lupa, kumokontrol sa mga batas ng mundo, at nakatataas pa sa Tribulation Lightning, siya ang pinakamakapangyarihang nilalang sa buong daigdig. Sa isip ng ating bida, nagtataka't nagagalit, saan ba nanggaling ang baliw na ito, nakakatawa ang matandang ito. Samantala, nang marinig ni Shu Yunyan ang mga sinabi ng sugo, agad siyang napabulalas, ay halaputik na yan, ibig sabihin si Junior Brother Ye pala talaga ang Heavenly Emperor, buong panahong ito ay napagkamala nating Immortal Emperor ang Heavenly Emperor, napakalaking kawalang galang. Marahang hinawakan ni Shu Yunyan ang balikat ng ating bida, dahilan upang mapailang ito sa pagkabigla, Junior Brother Ye, ano ang ibig mong sabihin na wala lang mula ngayon? Ikaw na ang Supreme Elder ng Xuantian Sect, tatawagin kang Great Elder Ye, wala nang dapat pag-usapan, mula sa araw na ito, ikaw ang Supreme Elder ng Xuantian Sect, at igagalang bilang Supreme Elder Ye, gagawin ng buong Xuantian Sect ang lahat upang suportahan ka. Ngunit mariing tumanggi si Ye Junlin, halos nagmamakaawa, hindi talaga, pakiusap, tigilan ninyo ang kalokohang ito. Samantala, ang mga tao sa paligid ay nagbunyi, sumisigaw ng may kasiyahan, si Lord Ye, ang banal na kapangyarihan ng Heavenly Emperor ay sumisikat sa aming silangang rehiyon. Dahil dito, marahang napaubo ang ating bida, upang patahimikin ang lahat, pagkatapos, kalmado niyang tinanong ang matandang sugo kung ano ba talaga ang sadya nito sa pagpunta sa kanilang sekta. Bago sumagot, inayos muna ni Liu Qingming ang kanyang sarili, tumindig ng tuwid sa harap ng ating bida, at marahang nagsalita, Hay naku, muntik ko nang makalimutan ang pinakamahalagang bagay, ako, si Qingming, ay dumating dito bilang kinatawan ng Xuantian Holy Land. Pagkatapos, bigla siyang lumuhad, kasabay ng pag-abot ng kumikislap na token, isang tanda ng pakikipag-alyansa, sa kanyang tinig na nanginginig ngunit puno ng pananalig, saad niya, kami ay humihiling na magpasakop sa utos ng sinaunang Heavenly Emperor Ye Junlin ng Xuantian Sect. Nang marinig ang mga katagang yon, si Yunyan ay tila nakakita ng multo, nanlaki ang kanyang mga mata, ang hiningay na putol, at sa gitna ng pagkagulat ay napasigaw, anong kalokohan ito? Ang Central Holy Land, nais maging tauhan ng aking Xuantian Sect, sigurado ka bang alam ito ng Holy Lord? Ilang sandali pa, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa Xuantian Holy Land, ang lupa'y umuga, ang hangin ay nagngalit, at ang paligid ay tila binalot ng puot ng langit. Dito, si Jing Tianming ay nagngangalit pinakawalan ng kanyang mabagsik na atake, pasigaw niyang itinulak ang kanyang galit, Liu Qingming, anong kabaliwan ang sinasabi mo? Kinakatawan mo ang Xuantian Holy Land upang magpasakop sa Xuantian Sect, sino ka ba para akuin ang banal na lupain, nangangahas kang kumatawan sa Holy Land?
At doon, ang matandang envoy na si Liu Qingming, sugatan at duguan, ay napaubo ng dugo habang malakas na bumagsak sa dambuhalang stone tablet na nakatindig sa lupa. Hindi nagatubili si Jing Tianming, walang habas niyang inatake si Liu Qingming, pinahirapan, habang galit na nagsisigaw, pinaniwalaan mo pa ang mga kasinungalingang yun, ang sinaunang Heavenly Emperor Ye Junlin, ang pagsalakay mula sa labas ng mundo, mga kathang isip na kahit isang musmos ay kayang makita. Ngunit kahit nahihirapan mula sa pagkakasekol, si Liu Qingming ay pilit pa ring nangatwiran, sa kanyang tinig na basag ngunit matatag, saad niya, Holy Lord, Jing, magpakita ka ng paggalang, maaari mong insultuhan si Qingming, ngunit hindi mo maaaring questionin ang sinaunang Heavenly Emperor Ye Junlin. Nang marinig ito, lalong napakunot ang noo ni Jing Tianming, at sa kanyang isip ay nagngit-ngit, ano, pinagalitan niya pa ako alang-alang sa isang tagalabas. Mas lalong hinigpitan ni Jing Tianming ang kanyang pagkakahawak sa leeg ni Liu Qingming, ngunit sa huling lakas ng matanda, kanyang ipinahayag, ang Holy Lord, ang kanyang mga nagawa para sa lahat ng nilalang ay karapat-dapat na maalala magpakailanman, isang napakalaking karangalan para sa Zuan Tian Holy Land na maglingkod sa ilalim ng sinaunang Heavenly Emperor Ye. Bukod pa rito, sa proteksyon ni Master Ye, kahit ang mga disipulong nananatili lamang sa loob ng sekta ay maaaring dumaan sa Thunder Tribulation nang hindi tinatamaan ng kidlat, diretsong tinutulungan upang maging immortal, napakalaki ng aming pasasalamat, halos wala na kaming oras upang magpasalamat. Sa sandaling yun, biglang may hinugot si Liu Qingming mula sa ilalim ng kanyang damit, walang pag-aalinlangan, kanyang ipinakita ang isang token na nagliliwanag ng gintong liwanag. Ang Holy Lord ay napa-atres, nabalot ng pagkabigla at pagkagulat. Tumindig ng matuwid si Liu Qingming, at determinadong inilahad, gaya ng kasabihan, lahat ng tao ay mamamatay balang araw, ngunit may mga kamatayan na kasing bigat ng bundoktay, at may mga kamatayan na kasinggan ng balahibo, dahil magkaiba ang kanilang dahilan. Tuwing Qingming Festival, iniaalay namin ang aming sarili sa banal na lupain, nagsisikap kami para sa pagpapala ng mga susunod na henerasyon, nagtatrabaho hanggang sa aming huling hininga. Nang marinig ang mga katagang iyon, halos pumutok ang ugat sa noo ng Holy Lord dahil sa matinding galit, sigaw niya, puno ng puot, tanga ka, kung ganoon, mamatay ka na. At sa walang pag-aalinlangan, mabilis nitong inatake si Liu Qingming, napasigaw ang matanda sa sakit mula sa sugat, at nabitawan ang token na kumikislap sa ere. Ang token na ito, hindi, mas tama, ang mga salitang nakaukit dito, ay naglalabas ng napakalakas na kapangyarihan, saad ng Holy Lord, puno ng pagtataka. Dagdag pa niya, tila totoo ang sinabi ni Liu Qingming, ganap nang nakontrol ng Crimson Demon Hong Chenny ang Xuantian sect, mukhang kailangan muna nating wasakin ang Crimson Demon bago muling magbalak tungkol sa 10,000 Immortal Mountains. Pagkatapos, agad niyang inilabas ang isang token at inukit ang kanyang kautusan, atakihin ang Xuantian sect, saad pa niya. Ipasa ang utos, brutal na pinatay ng Xuantian sect ang sugo ng Holy Land at tuluyan ng bumagsak sa landas ng mga demonyo. Simula ngayon, muling ipinatutupad ang Demon Slaughter Order, nanunumpa tayong lipulin si Hong Chenny at lahat ng kanyang mga tagasunod. Matapos iyon, mabilis niyang pinalipad ang token na naglalaman ng kanyang utos, upang maabisuhan ang leader ng sekta ng Central Region, dumaan ito sa itaas ng kabundukan na parang kidlat sa sobrang bilis. Samantala, sa Holy Lord ng Great Beginning Holy Land, makikita ang isang nilalang na nakatayo sa tuktok ng bangin, nakatingala sa langit. Nakakunot ang noo, mariing nag-iisip, buhay pa nga ang Red Demon Hong Chenny, naaalala ko ang nakaraang digmaan sa pagitan ng mga demonyo at immortal, ako, bilang Primordial Saint Lord, ay galit sa kasamaan na parang mortal kong kaaway, hawak ko noon ang immortal weapon na Demon Slaying Hammer, at ako ang nanguna sa labanan. Ako ang pinakamalakas sa pakikipaglaban sa mga demonyo. Ngunit sa kanyang alaala, sumagi ang isang mapait na larawan, ang pulang demonyo Hong Chenny, sa kanyang lihim na pagnanasa, siya'y nabighani sa kagandahan ng pulang demonyong iyon. Ngumis siya, parang baliw na aso na naglalaway sa matinding pagnanasa kay Hong Chenny, biglang bumalik sa kanyang isip ang malakas na pagsampal sa kanya ni Hong Chenny, saad pa ng matanda, habang nakangisi, hehe, Xiao Hong, kung iiwan mo ang iyong kultibasyon at paglilingkuran mo ang matandang ito, maaari mong iligtas ang iyong buhay. Galit na sigaw naman ni Hong Chenny, nagngangalit sa matinding puot, hamak na aso, lumayas ka, maghanda kang mamatay. Walang awa siyang umatake,
at nakipaglaban si Xiao Hong sa matandang ito ng daan-daang round, hanggang sa unti-unti siyang natalo. Balik sa kasalukuyan, makikita ang matandang manyak, marahang hinahaplos ang wangis ni Hong Chenny sa isang huwad na anyo, saad pa niya, puno ng pagnanasa, talagang napakasarap at napakabango mo, Xiao Hong. Niyakap niya ang huwad na anyo, at sa kanyang isip ay nagnit-ngit, ang mga hanggal na sina Jing Tianming ay napakayabang, paano nila malalaman ang kakilakilabot na lakas ni Xiao Hong? Noon pa man, napasuko niya kaming mga Celestial Immortals gamit lamang ang lakas ng True Immortal Realm, ngayon na muli siyang bumalik, hindi imposible na umabot siya sa Mystic Immortal Realm. Dagdag pa niya, mahal kong Little Red, sa iyong matuwid at matapang na ugali, siguradong ikaw ang unang papatay sa matandang ito, hindi ba? Ngunit bigla siyang napailing, pawisan ng mukha, at mariing nagsambit, kung ganoon, upang mailigtas ang aking buhay, wala akong magagawa kundi magbayad ng napakalaking halaga upang humingi ng tulong sa taong iyon.